maliit lang na tindahan, pag nag-umpisa ka, matutunan mo rin yung mga kailangan mong matutunan sa pagninegosyo. Pag ganitong maliit na negosyo, ang pinaka-importante lang naman talaga dito is huwag kang magpautang. Kasi maliit lang ang puhunan mo, ipautang mo. Paano kung yung umuutang walang kusang magbayad, sisingilin mo pa ng sisingilin, hindi mo mapapaikot yung pera, diba? Kahit kaunti lang, basta pumapasok yung pera, no, napapaikot mo na yun. Malaking bagay yun sa isang maliit na negosyo na itinayo mo. Dapat wais ka din. Kasi pagka nagpapauto ka sa mga bumibili sa'yo, marami kasi dyan mga bumibili na minsan uto-utuin ka lang, kakaibaganin ka lang para makautang sa tinda mo, no? Unang-una, mahirap mamili, no? Mabigat yung mga bibilhin mo. Ay paano kung wala kang sasakyan? Pag may sasakyan ka, gagastos ka ng gasolina. Pero pag wala kang sasakyan, kailangan bitbitin mo yun, mabigat, diba? Mula sa palengke, sa bilihan, hanggang sa bahay mo. Mabigat yun. Kung magagaan lang yun, walang problema. Pero hindi lahat ng paninda mo, lalo kung sari-sari store, mabibigat. Diba? Tapos ipapautang mo. Tapos hindi ka babayaran. Sisingilin mo pa, ma-stress ka. Sino ang kawawa? Di ikaw. So, dapat talaga maging wais din tayo sa pagtitinda. Kasi yung ibang mga bumibili, walang konsiderasyon sa mga nagtitinda kasi gusto lang nila makakuha ng pabor. Tapos pag siningil mo pa, minsan madalas mabaliktad, ikaw pa yung masama, di ba? Kadalasan ganun, no? Pag naningil ka, masama ka. Ikaw pa yung may kasalanan. Magulo, di ba? Mas maganda, walang utang, walang away. Maganda talaga pag araw-araw, kahit kaunti, pumapasok yung pera para napapaikot mo. Kung ano pa yung kailangan mo sa tindahan mo, maipamili mo pa. Bihira ka na lang makahanap ng taong may kusang magbayad. No? Karamihan sa mga tao ngayon, pilitin mo pa para bayaran ka. Tatakbuhan ka pa, minsan hindi ka nakilala, di ba? Mapapaaway ka pa. Hayaan mo silang mainis sa'yo, ikaw wala kang problema sa negosyong ginagawa mo.